Magandang araw po. Great day. Yan. Sige po. Pakilakas pa konti. Konti pa. Konti pa. Hello, hello, hello. Hello. Yan. Hello, yan. Magdadalawang mic muna ako ngayon. Okay, so malinaw na. Ayan, thank you very much po sa lahat. Magandang hapon po. Good afternoon po. Doon sa mga nasa live po. Ayan, magandang araw po sa inyo. And doon sa mga nasa live po, comment nyo kung nasaan po kayo. No? At yan, and salamat po, kasama po namin kayo. Sabi mo sa katabi mo, masaya ako nandito ka ngayon. Parang hindi naman. Ganyan ba yung tunog ng masaya? Masaya ka na dito ka ngayon. Hindi po. Paano ba yung masaya? Tingnan mo mabuti yung katabi mo. Di ba? Kausapin mo yung katabi mo sa mata sa mata. Sa katabi mo, masaya ko, nandito ka ngayon. Di ba? Okay, lalo kung katabi mo yung asawa mo, dapat masayang masaya ka, di ba? Tama po? Right? Okay? So, we are now on our series po of Holy Detox. Kasi po, we are here for our, making ready our hearts as well as the whole Christian community celebrating the Holy Week. And of course, we want na itong pagkakataong ito po ay sabi nga, magnilay-nilay tayo. Tayo po ay, of course, dapat po araw-araw tayo nagninilay-nilay. But let this time for us to be reminded ano yung mga bagay na hindi dapat sa atin. At ano ba yung nagdudulot ng kabigatan sa atin. Title ng topic natin ngayon is Holy Detox. Holy Detox. The burdened soul. Yung kaluluwa na nabibigatan. Amen? Tanong mo yung katabi mo, kamusta ang kaluluwa mo? Remember, no, you are not a body with a soul, but you are a soul with a body. Kaya po, kung gusto nating maayos ang lahat, we need to treat hindi yung body, hindi yung flesh. Ang kailangan nating i-deal ay yung kaluluwa. Kasi yung kaluluwa, yun ang tunay na tayo. Before I continue, can you just have this declaration? Because again, we will be engaging with the Word of God. Sige po, ready? On the count of 3. 1, 2, 3. Go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Sa word of prayer. Father, we thank you sa privilege po na muli kami ay mapagpala ng inyo pong salita. And we've been talking about, Lord, having a holy detox. Because, Lord, we need to have a pure soul. Because, God, kung ano yung bukang bibig, yun ang laman ng dibdib. What's in our hearts, nagmamanifest sa panglabas po namin. At pwedeng maapektuhan yung aming panalangin. Pwedeng maging maganda at maging maayos. At pwedeng hindi makarating sa inyo.
Kaya po aming hiningi, Panginoon, na sa oras nito, teach us, God, to have a holy detox, to have a pure soul. And I pray that as we study your word, Lord, bigyan niyo po ng kalayaan yung kaluluwa ng bawat isa, so that we can really enjoy yung buhay na binigay niyo po sa amin sa bawat araw. Salamat po sa oras na ito. Pagpalain niyo po kami, Holy Spirit. Kayo po yung mangusap sa pamamagitan ko. Huwag niyong hayaan na ako lang yung magsalita, kundi kayo po yung gumamit sa akin para mangusap. At pagpalain niyo po yung aking pagtuturo at maging makapangyarihan po yung pagpapahayag niyo. At maging malinaw po ito sa pamamagitan ng inyo pong lingkod. Salamat po. Ito po yung aming dalangin. In Jesus' name. And Agasi po say, Amen and Amen. Again, you are not a body with a soul, but you are a soul with a body. So, ibig sabihin po, napakahalaga po na maunawaan po natin na ang tayo ay yung kaluluwa. Kaya po napakahalaga na ingatan natin yung ating kaluluwa. Kasi kahit na nag-outing ka na, yung iba, Pastor, Holy Week, mag-outing ako para ma-relax naman. Tingnan mo, kahit mag-outing ka na, pag uwi mo, mabigat pa rin. Bakit? Hindi mo na-deal yung tunay na dapat i-deal. Yung kaluluwa mo and your soul needs so much na siya ay lumaya. Bakit? Siya ang totoong ikaw. No, for example, tong cellphone ko, ito po ay magaang. Tama po ba? No, magaang po tong cellphone ko, but sa tingin nyo, kung ito ay bubuhatin ko ng mga 1 oras, nakaganito, 1 oras. Bit-bitin ko to 1 oras. Kaya? Kaya? Siyempre naman kaya, di ba? 2 oras. 3 oras. 4 na oras. 5 oras. Bit-bit mo lang. Kahit may ginagawa ka, bit-bit mo lang siya. 1 araw. 1 linggo. Di ba burden na siya? Similarly with us, na minsan unknowingly, yung kaluluwa natin, hinahayaan natin na magbuhat ng mga bagay na hindi naman dapat niya buhatin. That's why nagiging weary and burdened tayo. No, para kang 'di ba, yung para kang tao na pumunta sa gym na nagbuhat ng kabigatan, ng kalungkutan, ng kapahaitan. Hindi, nagbuhat pala ng dumbbell na mabigat. Siguro mga 12 reps kaya mo. Tama? Pero pag sinobrahan mo na, parang di ba? Babagsak na sa dibdib mo yung barbell di ba? Bakit? Kasi nga, hindi mo na kaya. And there are times in our life, pinipilit nating buhatin yung bagay na hindi naman natin kaya. Pwede bang taas yung kanang kamay? Tapos tapikin mo yung dulo ng balikat ng iyong katabi at sabihin mo sa katabi mo, "Wag ganon." Di ba? Kahit na malaki yung muscle mo, kahit magaang yan, pag binuhat mo ng matagal, mabibigatan ka. Ito, let's be honest. Lahat tayo, nagbubuhat tayo ng mga invisible weights sometimes. Na yan yung dahilan. Kaya, hindi man sa kamay, pero dinadala natin sa ating kaluluwa. Remember, we are not a body with a soul. We are a soul with a body. Alam niyo po, yung kaluluwa po natin, ito po ay eternal. Yan po yung ikaw talaga. That's eternal. Yan po yung tunay na ikaw. Diba? At minsan po, napapagod po yan. Bakit? Dahil binubuhat niya po yun. Napapagod, nabibigatan. Kahit na sinabi mo dun sa Instagram post mo, I live my best life. No, nakalagay, living my best life. Ganda pa ng ngiti mo, di ba? Pinakita mo pa yung pinakamagandang bahagi ng mukha mo, no? Pag pinicture mo, yung pinakamagandang bahagi. Kasi sa kabila, may pasa pala. O kaya may tagyawat, no? Pero nakapost, living my best life. Pero alam niyo po, kahit na nakangiti tayo sa labas, it is heavy in the inside.
Bakit? Ang problema kasi, kaluluwa. And we need to deal with that. At alam niyo po, itong generation daw po natin, ito yung pinakamataas according to the studies. Yung tinatawag po na low-grade soul fever. Ano yung low-grade soul fever? Hindi po to yung na-ICU ha, hindi pa ICU yung kaso. Pero ito yung mga feeling nila, hindi sila okay. Kahit na wala naman talagang napakatinding problema. Pero ito yung panahon na para bang may sinat. Parang sama ng pakiramdam ko. Natulog naman ako, pero bakit ganon? May pera naman ako, bakit ganon? May trabaho naman ako, bakit ganon? Diba? So, ito yung nakararanasan ng panahon po natin ngayon. Bakit hindi po nabibigyan ng halaga yung tunay na dapat bigyan ng halaga, yung ating kaluluwa. Kaya po sabi ng mga awit, sabi niya po rito, kinausap niya po yung kanyang sarili. He talked to his soul. Ano sabi ng Psalm 42 verse 5? Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Sabi sa tabi mo, okay lang kausapin yung sarili. Huwag ka lang sasagot. Pahirap na yun, nagsasagutan, no? Pero may pagkakataon, minsan, di ba, sabi mo, ba't mo kasi ginawa yun? Di ba, may gano'n, no? Tapos nagsasagutan na, kasi naman, ganito eh. Ang hirap na, no? May bintangan ka na, delikado yan, di ba? Sabi sa tabi mo, umayos ka. Okay, pero tingnan niyo po, yung psalmist din, kung titignan natin, sinasabi niya, kaluluwa ko, ano bang problema? Ano bang meron? Sino rito minsan may tinanong kang ganon? Asawa mo, anak mo, ano ba meron? Ano bang problema? Nakangiti ka pero alam ko may problema ka eh. Lalo po yung mga misis, sabi ko sa inyo, napakatunog. Yung mga misis, antitindi ng radar. No, grabe, alam na alam po nila, kahit nakangiti ka, di ba? Oo, salamat na lang po sa mga misis. Diyan ba yung mga misis? Salamat po sa mga misis, sa mga nanay. Diyan ba yung mga nanay? Di ba? May misis ba dito? Yung mga tatay, andyan ba kayo? Ayan, di ba? Salamat na lang may mga misis tayo. Sila yung second Holy Spirit, di ba? Yung mga kabataan, no? Kaya ang pagpe-pray nyo, yung hulog ng langit. Huwag yung hinulog ng langit, ha? Okay. Kasi yung iba, kahit hinulog na ng langit, inaayawan ng langit, yung pa rin pinipili kasi maganda. Di ba? Kasi ang sweet niya, pastor. Kaya lang kapatid, hulog ba ng langit yan? O padas yan? Alam niyo yung padas? Padala ni Satanas. Padas. Di ba? Imbis na gumanda yung buhay mo, katuwang mo siya, lalong humirap yung buhay. Ito yung tanong, no? If you're writing the notes, Pastor, paano ba nagkakaroon ng kabigatan yung ating kaluluwa? Unang-unang nagbibigay ng bigat sa ating kaluluwa is, number 1, it is heavy with hurts from the past. Why are our souls heavy? Yung heavy dun sa mga kabigatan na nangyari noong nakaraan. Tanong mo yung katabi mo, may mga pinagdaanan ka ba? Yung nakaraan na yun. Yung ex na. Ex na nga eh. Naku po. Yung iba ngayon, tinan mo, may nabuhay. Di ba? Oo. Tingnan niyo po ano sabi doon sa Lamentations. Anong sabi po rito ni Jeremiah? Sabi niya, I remember my affliction and my wandering, the bitterness and the gall. I will remember them, and my soul is downcast within me. Bakit daw nabigatan yung kanyang kaluluwa? Kasi naalala niya yung mga nangyari nung nakaraan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo na kasing alalahanin yung nakaraan. Tapos na yun. Di ba? So kung may pangit na, sino rito may pangit na nangyari sa iyo nung nakaraan? Taas yung kamay. Ay, ilan lang kami? Iba, Lord, yung umamin, palayain nyo talaga. Na yung may nangyari nung nakaraan na pangit. Yan. Pero tanong ko sa inyo, sino rin dito may magandang nangyari sa iyo nung nakaraan? Yung maganda. May magandang nangyari sa iyo nung nakaraan. Taas yung kamay. Grabe. Diba? O pastor, hindi nung nakaraan. Yung pangit na nangyari, may nangyaring maganda. Naging resulta nung pangit na nakaraan. And all God's people say? Tama.
kaya pala. Sabi sa katabi mo, kaya pala. Kaya lang, alam niyo po, minsan parang ganito, no? Parang nire-replay mo yung mga senaryo sa buhay mo na para bang Netflix movie. No, every time, it still hurts. Di ba? Nawalan ka ng trabaho, niloko ka ng kaibigan, trusted person, nag-pray ka, tapos nakita mo, hindi naman sinagot ng Diyos. Nakagawa ka ng isang napakatinding desisyon, yung eng-eng na desisyon, na nagkaroon ka tuloy napakalaking problema sa iyong finances. O meron kang isang opportunity na na-miss mo at hindi mo na pwedeng i-rewind. Kapatid, walang rewind sa buhay. Hindi po totoo si Dr. Strange na pag nagka-problema, i-rewind yung buhay mo, babalikan mo yung dati. Wala pong ganun. Sadly, wala po talagang ganun. Tama po ba? Pero alam niyo po, habang namumuhay po tayo ngayon, ang problema kasi, nagkakaroon tayo ng pain kasi tinitignan natin yung buhay natin ngayon dun sa nangyari sa atin kahapon. Kaya sabi mo sa katabi mo, yung X ay X na. Sino rito yung nakaranas ka, nanood ka ng romantic comedy movie, pero pagkatapos nun, nag-break up sila. Di ba ang lungkot, naiiyak ka, at minsan ganun din yung tingin mo sa buhay. At minsan nakaka-relate ka. And at times, nagbibigay ito ng kabigatan sa ating puso. Kaya alam niyo po si Pastor, I never watch mga soap opera. Hindi kami nanood ng soap opera, yung mga series, ang ganda raw, sinusundan. Bakit? Kasi biruin mo, lalagay pa naman yun prime time sa gabi. Matutulog ka na lang, ano pa nasa puso mo? Galit dun sa kontrabidang nagnakaw ng asawa, nagnakaw ng lupain, pumatay, di ba? Pinatay. Sino? Si Cardo na hanggang ngayon buhay pa rin. Are you listening? Tapos pinapanood mo yung negative spirit, negative emotion, dala-dala mo hanggang pagtulog mo. Kaya nung nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ng parang yung asawa ko, parang ganun patayin ko to. Ganun na reaction mo, di ba? Hiwalayan na! Di ba? Niloloko mo lang ako. Wala namang ginagawa, di ba? Sabi ng asawa, ha? Sabi ng asawa, kruk, 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 kruk. Kasi bakit? Kasi we react based on what we sow sa ating isip, sa ating puso. Kaya nabibigatan tayo. Pangalawa, if you're writing down notes, ano yung nagbibigay ng kabigatan sa atin? Heavy with trouble in the present. We feel heavy with the trouble in the present. Kaya tayo nabibigatan dahil may mga pinagdadaanan tayo ngayon. Amen? Sabi nga, 3 raw yung klase ng tao. Nagtagumpay sa problema, merong pinagdadaan ng problema, at malaya siya pero merong parating. Parang Meralco bilang yan. Tama? No? Nakabayad ka, o yung iba sa inyo, namumroblema pa ng pambayad. Pero yung iba nakabayad, pero alam niyo po, sabi sa katabi mo, may parating na namang katapusan. Magbabayad ka uli. Tama ba? No, same lang yun din sa internet, di ba? So yung buhay po ganun talaga. Yung status natin sa buhay ganun talaga. And it's a cycle in our life. Pero hindi natin ito skip. Bakit? Kasi it's a cycle sa ating pong buhay. Normal po yun. Pero ano po, maganda matuto tayo na huwag tayong hinto. Kung may pinagdadaanan, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tatambay dyan. Tapikin mo yung dulo ng katabi mo, sabihin sa katabi mo, huwag kang tumambay dyan. Yung tambay po, walang nangyayari. Bakit? Tambay nga. Tama? Liban na lang po, may hinintay kang business deal. Kasi meron ka nang ginawa. Pero yung tumambay ka lang, wala po talagang mangyayari. Amen. Job chapter 4 verse 5. Sige po, yung marunong magbasa, samahan po ko. But now, trouble comes to you and you are discouraged. It strikes you and you are dismayed. Bakit ka nakaranas na discouraged ka?
Why did you feel that you are dismayed? Parang bigat-bigat. Dismayado ka. Bakit? Kasi meron kang trouble ngayon. Your soul is troubled now. Tignan mo mabuti yung katabi mo. Tignan mo mabuti yung katabi mo. Diba? Mukha bang nakangiti? Mukha bang totoong-totoo yung ngiti niyan? No? Nag-my day pa yan. Living the perfect life. Mga ganun pa, di ba? Pero wag ka. Di ba? Di ba? Nasa ibang lugar pa yan, di ba? Nagpunta pa ng Boracay. Di ba? Pero iba yung nasa puso niya, mabigat pa rin. Kahit saan ka pumunta, kapatid, kahit gaano karaming pera makuha mo, mabigat pa rin. Bakit? Kasi nga, merong burden sa kaluluwa mo. Let's be honest. Totoo po ba to? Minsan meron po sa atin na parang kahit ano yung gawin natin, wala pong mangyayari sa buhay. Parang alam mo yun, nagtrabaho ka, tapos sabi mo, itong trabahong to, temporary lang tong trabahong to, pero 8 years ka na ron. Ganun pa rin. Parang tong buhay mag-asawa na to, parang hindi na buhay mag-asawa. Parang mag-partner na lang kami, parang just to survive. Hindi na masaya yung relasyon. Meron ka bang sinasabi mo, financial freedom? Kaya lang, kahit pang gasolina, yun lang yung kaya kong gawin. Alam niyo po, totoo lang, ang hirap pong mangarap ng magandang future kung tayo po mismo ay nagkakaroon ng problema just to survive today. At ito yung mga dahilan bakit po nabibigatan yung ating kaluluwa. At pangatlo, heavy with anxiety about the future. Yung nabibigatan ka dahil nga merong pangit na nangyari at yung pangit na nangyari, eto ka ngayon. At dahil sa eto ka ngayon, resulta nung pangit na nangyari noon, ang tingin mo sa future ngayon ay hindi na rin maganda. At alam niyo po, even the Lord Jesus Christ, He experienced this. Kasi po remember, nung dumating si Jesus po rito sa mundo, taong-tao. No, hindi niya po alam yung parating. Hindi po siya nasa lahat ng dako at He is not omnipotent. He needs the Holy Spirit para magawa niya yung dapat niyang gawin. Okay? At tulad po natin, ganun din siya. Kaya po nung siya ay nagpipray sa Garden of Gethsemane, tignan niyo po yung prayer ni Jesus, yung marunong magbasa, samahan po ko. Ready? Go. Jesus began to be deeply disturbed and troubled. Ano sabi niya? My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Why? Yung future na paparating. And I believe naman, because of the Holy Spirit, binibigyan siya ng glimpse kung ano yung bigat at hirap. But you know what? The future na pupuntahan niya, hindi po madali. Napakasakit nun. Bakit? Nasa katawang tao siya. Yung katabi mo, 5 hagupit, okay lang? Practice lang ngayon, 5 lang. Eh, si Lord kasi, 39 eh. Kaya? 5 lang. Sinturon. Sample, sino? Mga pogi. May matapang ba dyan? May totoong lalaki ba dito? Talaga? O sige, pumunta rito yung totoong lalaki. 5 hagupit lang. Di po, biro lang. Pero alam niyo po, bakit? Sobrang bigat. At pinapakita po rito in the person of our Lord Jesus Christ, in the flesh, na ang bigat po nung haharapin, that it weighed His soul. Bakit? Ang hirap nung parating na future. Even si Jesus po, He knew what it felt like to carry a soul burden. Kahit po si Jesus. Maybe meron po rito natatakot ka na mawalan ng trabaho.
Maaring meron dito, natatakot ka na hindi mo magawa yung lahat ng mga bagay na dapat mong gawin. Dahil nakikita mo, yung utang mo, lumolobo na. At parang hindi mo na kayang bayaran. At parang kahit saan ka lumingon, dun sa nakaraan mo, sa ngayon, at malamang lalo sa hinaharap, hindi mo na makita dahil meron ng takot. At these things weigh our soul down. Kapatid, di ko alam kung gaano katagal mo na binibitbit yan. But, pakinggan mo to. You don't have to live with a heavy soul. Bakit? Ano sabi po ng mga awit? Ang ganda po ng sinabi niya rito rin sa kanyang sarili, yung sagot niya. Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God. For I will yet praise Him, my Savior and my God. Bakit po siya napayapa? Kasi inilagak niya yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Bakit po lumaya yung kanyang kaluluwa na may kabigatan? Bakit kinakausap niya kasi? Nagpipreach siya. Bakit naging matagumpay itong mga awit? Si David. Bakit? Kasi po ang daming problema. Even yung king, lahat ng tao sa kaharian gusto siyang patayin. Buti nila may mga kakampi siya noong panahon na yun dahil ang Panginoon nagpadala ng mga taong wasak din ang buhay para maging katuwang niya. Pero nung panahon, bakit siya nagtagumpay? Because he learned that principle na nakasama niya ang Panginoon at sa Panginoon siya umaasa at nagtitiwala. Kaya ano pong kailangan natin gawin? Kung meron man pong sinasabi yung kaluluwa natin, nabibigatan, nahihirapan, anong gagawin natin sa kaluluwa natin? Pag-preachan mo yung kaluluwa mo. Yung sobrang tindi ng preaching mo, yung kaluluwa mo, maglalove gift sa'yo. Hello po mga kapatid. No, yung kaluluwa mo, sobrang tindi ng preaching mo sa kanya. Yung kaluluwa mo, mag-o-offering. Ay, nagjo-joke po ako para hindi kayo tumatawa. Hindi talaga ako marunong mag-joke. Pasensya na po kayo. Ito yung sasabihin mo sa kaluluwa mo pag nakakaranas ka ng burden doon sa nakaraan mo, sa kasalukuyan mo, at sa parating. Ito yung sasabihin mo. Ito yung ipipreach mo sa kanya. Okay ba yun? Pwede mong kausapin yung kaluluwa mo, huwag ka lang sasagot. Okay ba yun? So, mag-preach ka sa kaluluwa mo. Mag-preach ka sa sarili mo. Okay. Number 1, anong pipreach natin sa sarili natin? Remember God's faithfulness in the past. Alalahanin mo yung mga nangyaring maganda sa iyo, yung katapatan ng Diyos sa iyo nung nakaraan. Yun ang aalalahanin mo. Hindi yung dinadaanan mo ngayon, kundi kung ano yung ginawa ng Panginoon sa iyo nung nakaraan. Amen? May pangit na nangyari? Kanina pinataas ko yung kamay nyo. May pangit na nangyari nung nakaraan. Pero meron din bang magandang ginawa yung Diyos sa iyo? At naging resulta yon nung pangit na karanasan mo. Amen. Tingnan niyo po, sabi ng Lamentations chapter 3, verse 19 to 23. Sabi, I remember my affliction and my wandering, the bitterness and the gall. Inalala niya, kaya siya nabigatan. But I will remember them, and my soul is downcast within me. And verse 21, ano po nagbigay ng kalayaan sa kanya? Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Ano siyang merong inalala? Sa mga susunod na talata po dyan, ang inalala niya po, nung niligtas siya ng Diyos. Naalala niya po yung ginawa ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, naalala niya yung mga ginawa ng Diyos sa kanya noong una. Sino rito may mga ginawa si Lord sa iyo dati? Sino rito naalala mo yung niligtas ka ng Lord, dapat patay ka na ngayon o kaya pariwara na buhay mo ngayon. Salamat, nakilala ko Panginoon. Amen? Gumamit siya ng kaibigan, gumamit siya ng sitwasyon. Sino rito naalala mo, meron kang prayer na, alam mo yun, alam mo, hindi talaga imposible mangyari, pero nung time na yun, nag-pray ka. Tinugon ka ng Panginoon, iningatan ka ng Diyos, walang masama nangyari sa iyo. Nag-provide ang Lord, nagdulot ng kagalingan. Why? Because ang Panginoon nandun. Alalahanin mo yung ganong bagay. No, alam mo yun, yung wala kang pambayad ng bill, nag-provide ng Panginoon. Yung panahon na
Yung panahon na bigla na lang merong nag-pop up na verse dun sa'yo, or nag-message sa'yo, merong nagkamusta sa'yo, na na-encourage siya sa tao na yun, yung panahon na bagsak ka. Naalala mo yon? Naalala mo yung nagpunta ka dun nanood ka ng video sa YouTube, tapos pagtingin mo, uy, yung video, tapos yung kanta na nag-play doon, Christian song, in-encourage ka. Tapos yung reel na nadaanan mo, saktong-sakto dun sa need mo. Have you experienced that? Padala po ng Panginoon yan. That is God's faithfulness. Alam mo yun, yung worship song na iniligtas ka ng Panginoon, hinipo ka in His best way. Alam niyo po kanina, habang umaawit po, joyful ang saya-saya po ninyo, umiiyak ako. Bakit? Ano yung kanta? Anong sila nun? Alam mo ito kayong lyrics, sorry. Yung lyrics natin, ano yung lyrics natin? He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Literally, pinagaling ng Diyos ang puso ko. Literally. And I believe God can heal even our spiritual problems. Yung kabigatan ng ating puso. Kaya po, alam niyo, iyak ako habang joyful lang, saya-saya naman din. Sumasayaw din ako, pero parang hindi na ako makakanta ng maayos kasi gumagaralga na yung boses ko because I'm crying. Bakit? Nire-remind ako ng Panginoon na pinagaling kita. Yung panahon po na bigat ako, hindi ko na po kaya. To tell you, to be honest sa inyo, honest naman po palagi si Pastor. Kasi pag sinabing to be honest, ibig sabihin ako nagsasabi ng totoo dati, di ba? Di po, totoo. Si Pastor po, just parang kwento lang po sa inyo kasi hindi nyo po alam. When I was experiencing yung mga ganong trouble, alam niyo po, maliligo lang ako, yung buhat lang po ng tabo. Pag meron ka palang bigat sa yung physical, buhat lang ng tabo po, liligo ako, I have to rest bago ako magbihis. Kasi masakit po yung puso ko. Sabi ko, acid lang. Diba? Tapos bihis ako, pagkatapos ko magbihis, I have to rest again. Because masakit na naman siya. Bababa po ako, medyo madali yung pababa ko. Pagbaba ko dun sa building from the 3rd floor, papahinga muna ako. But minsan, I really have to, parang tiisin ko yun, yung sakit. And I just have to rest dun sa baba ng hagdan bago umakyat ng church. Why? Ang sakit ng dibdib ko. At minsan pag-akyat ko rito, meron ata nakakita nung akala ko po ay acid pa yon na may iniinom akong gamot, antacid. Nagugulat siya, iniinom ni Pastor kasi kaakyat lang. Kasi ang sakit-sakit ng dibdib ko. Then I'll take a rest muna. Inom akong tubig. Then afterwards, pag tinawag na ako, lalakad ako doon, masakit yung dibdib ko sa may hagdan. Bago ako umakyat, and at times umakyat ako rito, masakit yung dibdib ko. Meron akong matinding kurot doon sa loob. Because 99.9, sabi ng doktor ko, percent nung ugat ko sa puso ay barado na. Parang safeguard lang. 99.9. Pero salamat sa Panginoon dahil bumubuhay ang Diyos. And I was reminded na ang Diyos sa kabila ng mga pinagdadaan ako, merong magandang gagawin ng Diyos. I just want to remind you, kahit nandun ka na sa rock bottom, nandun ka na sa bagsak na bagsak, andun ang Diyos. Kahit na may mga bagay na nasira sa buhay mo, nag-aayos ang Diyos. Nagpo-provide ang Diyos. Nung panahon po, nung una, wala pong church building. Pero nagpo-provide ang Panginoon. Nag-Noche Buena po kami, dumating sa time po namin, nag-Noche Buena kaming pamilya. 5 pirasong kabayas lang. Golden brown. Pag binaliktad mo, tutong. Meron ba rito nag-Noche Buena, kabayas? Kung alam niyo yung kabayas,
medyo malapad lang siya sa galunggong. Okay? Kasing galunggong bilog. Siya po ay palapad. Parang maliit na talakitok. Kung alam niyo yung talakitok, lalo kung pinahirap sa inyo, kung wala kayong alam sa isda. No. Okay? Kasi pastor, nagfi-fishing kasi ako. I love fish, no? I love to fish. And I like to eat fish. I love to eat fish. Yun yung aming Noche Buena. No? At paglapit ko kay Mami, every staff ay masaya pauwi. May bonus, may 13th month pay, may grocery, may ham. At masarap yung kanilang kinain ng year-end party. Paglapit kay Mami, Mami, Nak, hindi pa ako nagsasalita, inunahan ako eh. Anak, pamilya naman tayo, di ba? Malinaw ba sa inyo yon pag sinabing ganun sa inyo? Ano ibig sabihin nun? Meron o wala? O hindi mo na lang tatawagin kasi pag tinawag mo yung wala, ano makukuha mo? Ano makukuha mo? O wag mo nang tawagin. Kasi ano makukuha mo? Ano makukuha mo? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Ano nga? Ba't mo tinatawag? Kaya po, kinancel na namin yung word na wala sa bahay. And salamat sa Panginoon, palagi ngayon may dumarating. Palaging meron. Amen? Okay, merong parating. Amen? No, but alalahanin po natin yung biyaya ng Panginoon. Sumunod na taon po, grabe na po yung hapag sa table. No, kami po naman, malalakas po kami kumain. Pero ulit sabi namin, kain pa kayo. Hindi na po kaya. Bakit? Grabe po ang Panginoon. And that reminds us of God's faithfulness. Amen? Sino rito yung kala mo, di ka na makakapag-asawa? Actually po, yung my sister, si Sister Van, no, alam niya naman, tinestify niya naman yun. Parang hopeless na siya po, parang hindi na siya magkaasawa. Pero sabi ko, hindi. Mayroong nakalaan sa iyo, Panginoon. Yun nga po yung tinataniman niya palagi every time she gives her tithes and offering, her first fruit. Yun ang tinataniman niya. Yun din, pinagpipray niya yung palagi sa ministry, sinasama niya rin po yun. Reason na yun yung dahilan. Kaya po rin nagtutuloy siya sa Panginoon. Of course, kaisa dun sa nation transformation, but yun yung nasa heart niya. Pero dumating din po siya, hopeless na po siya. Pero alam niyo po, tunay po napakabuti ng Panginoon. Amen? No? Sabi sa tabi mo, maghintay ka lang. Akala ko rin po, dahil po ako'y na broken heart, hindi na ako makakapag-asawa hanggang dumating po si Ann sa buhay ko. Amen? Diyan po yung biyenang ko, diyan yung kapatid ni Ann, mga pamangkin niya at apo ni Ann. Lola na po si Ann. At may 3 na po kaming anak ngayon. Di ba? So, minsan po hindi natin makita, no? Minsan parang, hindi ko kayang patawarin, pero nakapagpatawad ka na rin. Bakit? Kasi po, doon mo nakita na kabutihan ng Panginoon. Alam niyo po, if He was faithful then, He'll be faithful again. Gusto ko pong ulitin. If He was faithful then, He'll be faithful again. Hindi naintindihan ng katabi mo. Ulitin ko. If He was faithful then, He'll be faithful again. Amen. Kaya po yung nakaraan natin, tapusin na po natin. No, huwag tayong magalit sa tao, magalit tayo sa ginawa ng tao. Patawarin natin yung tao. Maring meron lang siya pong maling nagawa. At makita nyo, pag nagpatawad kayo, merong parating na pagpapala sa buhay nyo. And great things are coming in my life, and I believe it's because God helped me to forgive. Number 2, if you're writing down notes, ano yung ipipreach mo sa kaluluwa mo? Cry out to God in the present. Sabi mo, umiyak ka sa Diyos. Ngayon, umiyak ka sa Diyos sa sitwasyon mo. No, sabi nga nung Psalm 142 verse 2, 5 and 6, sabi niya, I pour out my complaint before Him. Before Him, I tell my trouble. I cry to you, O Lord. I say, you are my refuge, my portion in the land of the living. Listen to my cry, for I am in desperate need. Lagyan nyo na emotion pag nagbabasa rin kayo ng Bible, depende kung ano yung sinasabi noon.
Minsan kasi pag nasa, I pour out my complaint before Him I tell my trouble, I cry to you, O Lord. Ito na yung verse ko, talagang tulungan ako nila pa yung problema. Hindi mo naintindihan yung buong context kasi hindi mo nalagyan ng emotion. You need to feel. Ano yung nararamdaman niya? He's pouring out His soul sa Panginoon dahil bigat na bigat siya at nakita niya tumugon ng Panginoon dun sa kanya pong sitwasyon. Alam niyo mga kapatid, you just need to be honest sa Panginoon. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Maging honest ka na lang. Sabihin mo sa Kanya lahat ng sa puso mo, lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng sama mo ng loob. Huwag mo isipin na hindi kakayanin ni Lord yan. Kasi minsan merong gano'n, no? Pastor, hindi ko na po sinira sa inyo. Baka maging added burden pa ako sa inyo. Pero alam mo, si Lord, kaya niya yon. Kaya niya yung iyong mga challenges, kaya niya yung buhatin yung lahat ng mga isi-share mo. No? Hindi niya sabihin, oy, tumigil ka nga dyan. Di ba? Pasaway ka. Ganun ba yun? Ang ingay mo, chismosa. No. Ang sabihin ng Lord, alika, anong problema mo? Cast your cares upon me because I care for you. Amen? Ilagak mo sa akin ang kabalisahan mo dahil mahal kita. Kahit si Jesus po, ginawa po yun. Kahit si Jesus, ginawa niya po yun. Inopen niya yung heart niya sa Diyos. It's a model for us na dapat po nating gayahin kasi alam ng Panginoon, alam ng Ama sa langit na hindi natin kaya yung dadaanan natin. Alam niyo po, may mga pagkakataon na ako po ay, pag may mga pinagdadaanan po ko, I just kneel down sa tabi ng kama, sa paanan ng kama, and I pray to the Lord. Just pour out my heart to the Lord. At times, doon ako sa upuan ko, doon sa harap ng computer ko, I just cry to the Lord. If there's time na talagang I'm so burdened, ginawa ko na yung lahat ng dapat kong gawin, pero nakita ko parang kulang pa rin, o parang may mga area na hindi ko kaya at hindi ko saklaw. This is the time that I kneel down and I just pray to the Lord. Minsan po, hindi na ako nakapagbukas talaga ng bibig kasi minsan di mo alam yung hingin mo. Lord, ano ba? Go or stop? Lord, yes or no? And on that time, I just cry to the Lord. Umiiyak lang ako sa Panginoon. I just cry, just pray in the Spirit. I just cry it out to the Lord. Kasi alam na naman ng Lord yung need ko eh. I just need to trust Him. At minsan pa, pagka nagpe-pray ako, minsan may kumakaluskus sa kisame. May mga kumakaluskus ba dito? Minsan sa church, mayroong ganun. Yung parang dinidistract ka, dagalang pala. Ay po ba yun? No, pero alam niyo po, napakasarap po na nasa presensya natin ng Panginoon. Kayang-kayang i-handle ng Lord gaano mang kabigat yung meron ka. Sabi sa katabi mo, kayang-kaya ni Lord yan. Sabi sa katabi mo, tapikin mo nga yung dulo ng balikat ng katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya ni Lord yan. Sabi sa katabi mo, He cares for you. Amen? Kaya niyang i-handle yung mga imotero at imotera. Kayang-kaya po ni Lord yan. Walang issue kay Lord yan. No, kung sa barkada mo, pag nag-open ka ng puso, ano ka ba naman? Ikaw na naman, ganyan ka na naman. Ano ba, tigilan mo na nga yan, di ba? Tuwing lalapit ka na lang, palagi ka na lang ganyan. Ang Lord po hindi ganon. Because He really cares for you. Mahal na mahal kay ni Lord. Number 3, na ipipreach natin sa ating kaluluwa. Trust in God's power for your future. Kapatid, sino rito naniniwala? Wala nang tatalo sa Diyos. Amen. At pag ang Diyos ang kakampi mo, sinong makakalaban sa iyo? Alam niyo po nangyari in the Old Testament, in the life of King Hezekiah, the king of Judah at the time, merong dumating po, sila po ay sinugod ng napakalaking hukbo. At gusto po silang sakupin. At nung sila po talaga, outnumbered po talaga sila, andun na sa labas. No, andun na sa labas ng muog. At sila po ay talagang tinatakot, kinukutya na po sila at nilalait ang Panginoon. At kasama na po si Hezekiah. Pero alam niyo po kung ano yung sagot niya?
Ito yung encouragement niya doon sa mga tao. Sabi nung 2 Chronicles 32, sabi niya, be strong and courageous. Sabi sa tabi mo, be strong and be courageous. Sabi sa tabi mo, do not be afraid. Mukhang ma-encourage talaga yung katabi nyo sa ginagawa nyo. Ganyan man, do not be afraid. Ganyan man. Encourage mo yung katabi mo, nahihirapan, nabibigatan, ang gagawin mo. O sige, encourage mo yung sarili mo. Encourage mo yung sarili mo? Marunong ka mag-encourage sa sarili? Encourage mo yung sarili mo. Sabi sa sarili mo, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. Amen. Bakit? Because of the king of Assyria and the vast army with him, for there is a greater power. Sabihin natin, greater power. Again, para naman hindi great yan. Yung greater power. There's greater power with us than with him. Bakit? With him is only arms and flesh. Laman lang. Pero sabi niya, but with us, sabi mo, with us is the Lord our God. Hindi naintindihan ng katabi mo, but with us is the Lord our God. Hindi naintindihan ng katabi mo, but with us is the Lord our God. Amen. To help us and fight our battles. May mga laban ka ba sa buhay? May mga pinagdadaanan ka ba? Kapatid, huwag mong kakalimutan, just like in the time of Hezekiah, there's a very big army and he is outnumbered. But our God is bigger. Always be reminded that our God is bigger. Alam mo kapatid, hindi ka tumutungtong dun sa future mo na mag-isa. Greater is He that is in you than he that is in the world. Mas dakila yung nasa sayo, andyan sa iyo ang Panginoon. Yung same power na bumuhay kay Jesucristo mula sa mga patay, siya rin yung nasa iyo. Kaya kapatid, kung ang Diyos ay para sa iyo, sino ang pwedeng lumaban sa iyo? Alam niyo po yung, just to give you a story of my life, palagi ko na po kinukwento sa inyo to and I hope you're still encouraged with this. When I was in college, I got broken-hearted. Si pastor po kasi, kahit nung time po na yun, I'm seeking the Lord. Wala pa po ako sa church noon. But I really am praying for me to, kasi sabi ko rin sa sarili ko, Lord, pag ako nag-girlfriend, siya na yun. And I had a serious relationship. Pero si Ann talaga yung una. Nagjo-joke po ako, walang tumatawa. Pero sa una, si Ann talaga yung una. Pero merong relationship. But, alam niyo yun, I was broken-hearted. And parang tinatanong mo yung sarili mo, ano bang kulang sa akin? Ano bang wala sa akin? Yung mga gano'n, no? Ano bang nagawa ko? Lahat naman, parang nakita mo, wala naman dun sa side niya. And mahirap mabigat. But I still sought God. Nag-pray ako. Yun lang yung nakita ko noon. At that time, gusto ko pong magpakamatay. I was suicidal at the time. I was just doing life every day. Pumapasok ako ng school, lutang yung utak ko. Even yung office, kinuusap po ako nung mga people sa office. Sabi nila, Mr. Vianya, hindi ka ganyan eh. Ano nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan yung mga grades mo? Kasi nakita nila masipag ako and serious ako mag-aral. But they asked, ano nangyari sa'yo? And syempre, maliit lang yung campus namin. Sabi niya, okay, alam na namin. Kasi nakita nila, dati magkasama kami palagi, sumunod, hindi na. Okay, we understand, but we'll give you a chance. So, pinasa po nila ako. Dahil alam nila, hindi ako ganun. And at that time, salamat sa Panginoon kasi alam niyo po, yung panahon pala na akala mo may sinarang pinto yung Panginoon, meron pala siya binubuksan na mas malaki. Sinara niya yung bintana, binuksan niya yung pinto. Doon ko po nakilala si Ann. And the rest is history. And I'm so happy bakit my wife is serving the Lord with me.
Kasi hindi ko po ma-imagine kung doon sa dati, magulong buhay, bisyo, bar, gimmick, alak. And I can imagine life. And girlfriend mo pa lang, unfaithful na. Sining? Naku, mukhang i-research nila, no? Sino kaya yun? Pero that's my story. Wala pa akong binanggit na pangalan, okay? Hula po kayo. Isa lang po siya. And I met Anne, and I thank the Lord. And the story po, nung na-ICU po ako din, way back 2024. 2023, nagpapacheck up po ako, akala ko ay heart problem lang. But 2024, sabi, grabe. Akala ko magpapa-hospital lang po ako. I thought I'll just go sa private room. Naglakad pa po ako talaga. I was walking. But yung kaso ko po pala ay pang ICU na. No? Because parang lumalala po yung atake ko. But totoo po talaga, I was in denial. Akala ko acid lang. Yung po pala ay heart attack na. Because meron ng baradong ugat sa puso ko. Pero alam niyo po mga kapatid, tuwan-tuwa po ako noong time na yun. And that's the time na I said to the Lord, tuwan-tuwa no? Bakit? Kasi po, alam niyo, yun yung time that I had a moment with the Lord. Sabi ko, Lord, grabe kayo. Talagang siningle out niyo ako. Binigyan niyo talaga ako ng time na tayong dalawa lang. Ang habang oras. And that's the time na sinabi ko sa Lord, Lord, binigay ko na naman sa inyo yung buhay kong ito. Hinandog ko na sa inyo to, Panginoon. Kung ito po'y kukunin niyo, malugod ko pong ibibigay. Kung ako po ay mamamatay, kukunin niyo to at mapaparangalan po kayo, Panginoon, kunin niyo po. Malugod po ako ibibigay. Pero Lord, kung hindi pa kayo tapos sa akin, may plano pa kayo sa akin, buhayin niyo pa po ako. Hindi ko po hinihinging pagalingin niya ako. Hiningi ko, Lord, buhayin niyo pa po ako. Totoo po ba bumubuhay ang Diyos? Amen. Lalo na po sabi ko, kailangan ko talagang mabuhay. The time I was thinking, Lord, alam niyo po, ang bigat pala pag may pinagdadaanan kang gano'n. Parang feeling mo, kabigatan ka, gumagastos sila, daming gastos dahil sa akin. Sabi ko, Lord, naisip ko, Lord, kunin niyo na lang ako. At yung insurance na lang, bayaran yung anuman. Tapos, yung mga utang ko na iwan, bayaran na lahat. Settled na lahat. Tapos may matira pa, masaya yung wife ko. Bayad na. Kaya lang, alam niyo, kinalungkot ko. Sabi ko, Lord, maganda yung misis ko, bata pa. Ikaw, hindi ko na siya makakasama. Lalo kasi every morning sa ICU, pag open na yung visiting hours, may angel ako sa tabi. Naka-PPE. Andun na yung wife ko. Andun na si Ann sa tabi ko. Sabi ko, Lord, di ako pwede. Buhayin niyo ako, Panginoon. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Hawak ng Diyos ang buhay mo. May mga pinagdadaanan ka along the way. Nung nakaraan, may pangit na nangyari. Hawak niya ka pa rin noon. May ginawa siya sa iyo noon. Meron ba nangyari sa iyo ngayon? Hawak ka pa rin ng Panginoon ngayon. At meron bang kinatatakot ka sa darating sa hinaharap? Ipagkatiwala mo sa Panginoon dahil meron siya magandang plano sa iyo. His plan for you is not to harm you. Plans to prosper you and to give you hope in the future. Yun ang plano ng Panginoon. Merong napakagandang plano ng Panginoon sa buhay ng katabi mo. Amen? Nasabi sa katabi mo, merong magandang plano ang Panginoon sa iyo. Amen? Merong napakagandang plano ng Panginoon sa iyo. Psalm 42 verse 11. Let's close here. Sabi rong mga awit, why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Put your hope in God. Put your hope in my Savior and my God. Amen? Kapatid, He's been faithful with you in the past, and He is still good to you in the present. And He is with you in the future. Don't be afraid. God is with you. God is with you. God is with you. So, oras ito, pwede po ba ito? Last week, ginawa natin, let's just be still in the presence of God. Hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan ninyo.
Kung may mga pangit ba nangyari nung nakaraan sa'yo, may mga tao bang nakapagpasama ng loob mo, hindi mo pa napapatawad hanggang ngayon. Hindi mo pa nakikita yung reason bakit pinahintulutan ng Panginoon yung mga ganon. May mga natanggal ba, may mga naputol na relasyon, natanggalan ka ng trabaho. Maybe, for now, if you're trusting the Lord, may nangyari ng maganda. May mga nakat noon, pero meron siya binuksan ngayon. Just like me, my story. Pero merong maaari ngayon mo palang pinagdadaanan kung ano yung nangyari sa'yo, masakit pa ngayon. Pero hindi mo nakikita ngayon, pero merong magandang plano yung Panginoon sa'yo. Hindi mo man nakikita, pero merong magandang plano yung Panginoon. And let's trust Him. Let's put our hope in the Lord. Kaya ngayon, I'll give you po a minute, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, let's just be still before the Lord. Now, no one looking around, lahat ng ulo nakatungo, lahat ng mata nakapikit. Just be still and know that He is God. Sa oras na ito, nandito ka ngayon, kailangan mo ng tulong ng Panginoon dahil ang tindi ng bigat na dinadaanan mo ngayon sa iyong kaluluwa. Kung ikaw yung tao na to, taas mo yung mga kamay mo sa Panginoon. Pwede bang taas yung mga kamay mo sa Panginoon ngayon? Simbolo na, Lord, I need you right now. At tayo po ay sama-samang mananalangin. Yes. Our Heavenly Father, Lord, we come before you today na merong bukas na puso. Kinikilala po at inaangkin na marami po sa amin ay nagdadala ng burdened soul. Maring nakangiti kami sa labas, pero umiiyak kami sa loob. Dahil may mga dala kaming mga nakaraang hurts, mga present na mga problema, at meron kaming kabalisahan sa aming hinaharap ng napakatagal na panahon. Panginoon, ngayon po, pinipili namin to let go at ialay na po ito sa paanan ng krus ng Kalbaryo. At the foot of your throne. At inaalala po namin yung katapatan nyo sa amin nung nakaraan. At ngayon, Panginoon, iniiyak namin sa inyo yung aming mga dinadaanan ngayon. At nagtitiwala po kami sa kapangyarihan nyo para sa aming future. Lord, pinapahayag po namin na hindi po kami katawan na may kaluluwa, kundi kami po ay kaluluwa na may katawan. And our souls find rest in you alone. Salamat po na yung inyong awa at hamag ay hindi po nagsasawa. And your mercies are new every morning. Paalala niyo po sa amin araw-araw na aming ilagak yung aming pag-asa at pagtitiwala sa inyo
na aming tagapagligtas, aming Diyos, aming Ama. Tulungan niyo po kami na ma-detox yung aming mga mabibigat na kaluluwa. Kaluluwang may kabigatan. At punuin niyo po kami ng kapayapaan, ng kagalakan, at ng lakas. Na aalis kami sa lugar na to, hindi na po kami katulad nung dati, kumpara nung dumating kami. Kundi mas magaang na, mas malaya na, at mayroon ng malaking pag-asa. Dahil nakasama po namin kayo. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. At kapatid, kung nandito ka ngayon, meron kang daladalang kabigatan na hindi mo maipaliwanag, na pilit mong inaayos, at parang hindi naman maayos, at parang hindi mo maintindihan, at merong kabigatan ng iyong kaluluwa. Kapatid, ito yung moment mo para tanggapin mo yung tagapagligtas, si Jesus. Kung ikaw to, kung ikaw yung taong to, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, kung ikaw yung taong to, gusto ko samahan mo ko sa panalangin na to mula sa iyong puso. Habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, kung ikaw yung taong to, you want to receive Jesus Christ, taas mo yung kanang kamay mo. You want to be free from that burden. Right now, just pray with me this prayer. Lord Jesus, I need you. Binuhat ko po yung bigat sa aking kaluluwa na napakahabang panahon. Nananampalataya po ako na namatay kayo para sa lahat kong kasalanan. At nabuhay namang muli kayo para bigyan ako ng buhay. Tinatalikuran ko na po yung aking nakaraan. At ako'y tumutungo na po sa inyo ngayon. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako sa lahat kong kasalanan. Gawin niyo po akong bago. Kayo na po ang aking tagapagligtas. Kayo na po ang aking Panginoon. Dulutan niyo po ako ng banal na Espiritu para magawa ko po ang mga bagay na nais niyo. Sa inyo na po ang buhay na ito, hindi na po ito sa akin. Gamitin niyo po ito para maglingkod sa inyo. Mula ngayon at habang ako po ay nabubuhay. Binibigay ko po sa inyo ang aking puso, binibigay ko po sa inyo ang aking kaluluwa, magpawalang hanggan. In Jesus' name I pray. And agasi po palakpakan natin ang Panginoon. Let's worship the Lord.